Hello po mga kababayan at mga katokis, no? Pasensya na kayo, no? Ganito ang setup natin. Nasa labas po kasi tayo. Tayo po ay nagpapa-maintenance ng sasakyan. Ayan po, oh. Hindi po natin to ina-advertise, no? Yan po yung malimit kong puntahan na auto maintenance, no? Oil change po. I-check yung gulong. Kasi ang mahalaga ma-oil change tong sasakyan ni Mrs. eh. Ito yung medyo nagkaka-aberya kagabi. So, dinrive ko ngayon, pinakikiramdaman ko. Wala naman. Tumatanda na rin tong sasakyan na to. Mag-a-6 na taon na. No, sa awa ng Diyos, nabayaran na yan. Since last year pa. So, ayaw ko munang manguha ng bagong sasakyan. Puro hybrid na ngayon mga electronic, mga EV na, electronic vehicles. Pero another, pag iti-trade mo yan, another utang ka na naman. Mahirap na sa economy ngayon. Siguro pag gumanda-ganda na, may bago ng presidente ang Amerika, baka naman. Di po ba? So yun lang po, no? Maiksing ano lang. Pasensya nyo na ang get up natin. Nasa labas tayo, mukha tayong pulubi dito. Kung makakarinig man po kayo ng mga ingay, kasi po, ayan, nasa labas tayo, ingay ng sasakyan, ingay nung nagtatanggal ng gulong, no? Kung may mga noise man, pasensya na po, no? Naisipan ko lang mag-video kasi ano po, pinanonood ko, nire-review ko yung kay Sara Duterte, yung hearing niya ng budget nung nung August 27. Ayun po, maingay, yun, narinig nyo, gumagano, no? Pasensya na po, no, mga kababayan. Ito lang yung lugar na medyo pwede tayong sumilong, no? O ayan, no, maingay talaga, pasensya na, no? Yung tsura natin, mukha tayong homeless dito. Tiyak, matatawa na naman dito si Carclea saka si Maydons, mukha tayong homeless, no? Pero nire-review ko po mga kababayan yung ano ni Sara Duterte, no? Pasensya na kayo, tingnan niyo, ang itim-itim ko talaga, oh, di ba? Mukha po tayong nog-nog dito, pasensya na, oh. Ang sama po talaga mga kababayan, ang sama. Grabe, no? Maski na kayo siguro mapapamura kayo, no? Biruin nyo, ganun yung attitude niya. Parang ano lang mga kababayan, talagang alam mo yung gangster talaga ang ugali. Gangster to. Maski na nung siguro nung nag-aaral yan, gangster yan kasi nga may sense of entitlement. Gawa ng unang-una, hindi pinalaking tama ng magulang. Siguro ang tinuro dyan, pag agrabyado ka, gumanti ka kahit na anong paraan. Whether verbally or physically, basta makaganti ka, huwag kang papa-agrabyado. Hindi ganun ang pamilya natin. Mukhang butangera talaga mga kababayan. Talagang siguro alam mo yung lola niyan, yung tatay niya, yung nanay nung tatay ni Duterte, di ba, sobrang aktivista yon. Ganun po yan, butangera, no? Pero grabe, oh. Feeling niya hindi porket BP ka, kaya mo silang kontrolin. Grabe ang ano. Panoorin nyo ng buo mga kababayan, mapapakringe ka. Kaya sabi nga nila Manuel sa ni Castro, yun naman kasing mga yon, talagang dapat pinaghandaan niya na yan, no? Alam niyang uupo at uupo ang Makabayan Black dyan sa budget hearing niya, because those group really want to antagonize you, no? Sabi na natin, bakit pinasok kasi yung pagtatanong sa confidential fund? Matatanong at matatanong po yun. Kasama sa budget niya yan nung last year, kasi kung siya nga naghihistoryan, di ba? O kung siya naghihistoryan, tignan nyo bakit. Isinisingit niya yung mga past events, tulad nung kay Hontiveros, tulad nung kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Nung sinabi niya, nanghihingi siya ng sorry sa mga Kojik na ikinampanya niya si PBBM sa Kojik. Di ba? Naghihistoryan siya. O, yung kay Castro, hinistoryan niya. O, bakit hindi ba pwedeng gawing historian din? Mag-istorya din yung hearing para tignan naman kung justified yung hinihingi mong budget, even though na walang allocation for your confidential fund.
Ganun po yun. Parang, siyempre, historical background, o bakit ano nangyari to, o ngayon, bakit ka namin bibigyan na naman ng budget, there is a disallowance of your funds na 73 point something million. Diba? O 73.28 million pesos yung disallowance na sinabi ng COA. At alam nyo ba, pinababalik po sa kanya yun. Opo, totoo po yun. Meron po tayong video dyan, nabasa ko po, sabi ng COA, the OBP must refund or return the 73.28 million pesos of confidential fund doon sa 125 niya. So, matatanong at matatanong ka. Dapat prepared ka dyan, pero ang preparation mo is being combative. At naging talaga, tama po yung sabi ni Senate President, yung natopic natin kanina sa pahapyaw natin sa live, na may sense of entitlement. Alam niyo yung sense of entitlement na okay lang ikaw pag ikaw ang nagtatanong. Okay lang pag ikaw yung nagko-command o nag-uutos o nanghihingi, okay lang sa'yo. Pero ayaw na ayaw mong ikaw ay matatanong. Kita nyo yung difference? So therefore, sa kanya, one way. One way lang. No? Wag mo akong tanungin dyan. Wala kang pakialam. Hindi kasama sa budget yan. Sabi niya, nakita nyo ba dito na meron tayong confidential fund dito? Hindi naman yun yung tanong kung may confidential fund ka dyan sa recent budget na hinihingi mo. Ang tinatanong is about the confidential fund is still a fund, is still pera pa rin ng taong bayan. Kung paano nagkaroon ng disallowance, maling-mali naman pala mga kababayan. Nakita nyo yung isang video natin, yung sa Impact Leadership, sinama ko dyan. Yung line items nung mga perang ginamitan niya ng confidential funds. Yung pagbili ng mga office supplies, bawal daw pala yon. Hindi naman pala dapat gamitin sa confidential funds yun. No? So, she have to explain properly. Kaso ang nangyayari, wag niyo na akong tanungin, naibigay ko na yan sa COA kumbaga sabi niya, kumbaga sa atin, sinasabi niya, it is what it is. Yan na yun. Nakita nyo naman ng report. Ano pang sasabihin ko sa inyo? Ang gusto lang nilang malaman, why did you spend those money on those items? Is why. Hindi how. Kasi nakita na nila yung how no? Yung napaka-importanting letter na W, no, why? Why did you spend that money on those particular items na kung saan hindi naman allowed? Yun ang ipaliwanag mo. Kasi yung how, nandun na How did you spend the money? O those items. When did you spend that money? In 11 days. Where did you spend it? On those line items. Ano pa? Ha? Yun na lang tanong natin, why? Bakit doon po? Yun ang gustong malaman ng mga makabayang black. And she is so furious. Galit na galit siya, anoy na anoy siya. Kasi wala sa linyahan. Wala po sa linyahan niya yung tinatanong. Pag wala sa linyahan niya, you cannot divert. You cannot ask me that question. Tama, mali. Yung kayo naman Hontiveros, balikan natin yun. Mag-istorya tayo, balikan natin. Tinatanong lang yung libro niya. Ha? Bakit popondohan ng 10 million? Dinivert niya, hindi niya may pailiwanag. Ayun naman pala, di sana ang nagpaliwanag na lang yung spokesperson niya, si Michael Powa. Baka mas mahusay pang sumagot sa kanya si Attorney Michael Powa, yung spokesperson niya. 'Di ba? Sabi ni Michael Powa, yung libro po na yan ay i-distribute doon po sa ibinibigay ng OBP o dating DepEd ng mga school supplies. Kasama po yan sa backpack. 'Di ba? Bakit 10 million? Kasi po, ang presyo po ay 50 pesos for production. Ipamimigay po sa 200,000 na estudyante, na mga piling estudyante. Diba? Hindi niya may paliwanag ng mabuti. Ganun lang naman kasimple. Kung may follow-up question si Hontiveros,
And then, bakit 200,000 lang po? Kasi po, yun po yung napili namin na talagang yung lugar talagang deserving naman po. Ngayon po, kung madadagdagan nyo po yung budget, pwede pa naman po tayong mag-imprenta. Kung ganun na lang ang sagot mo, hindi pa nabatikos na yung libro mo pala ay ang daming mali. Grammar, mali-mali. Di ba? Tapos magmamalaki ka, isang kaibigang pusit. Tama, mali. Kiki nga mga kababayan. Isang kaibigang pusit. Yan maaraw po. Nasa lilim lang tayo ng puno na ito. Ano ba tong puno na yan? Diba? Anong klaseng kaibigan ka? Wala. Sabagay, hindi naman sila friends. They're enemies. Bugok, diba? Isipin nyo yan. Nakakaasar. Alam nyo kung bakit ako lingon ng lingon? Kasi mamaya biglang merong sumunggab sa akin dito. Ayan po yung highway sa likod ko. Sa harapan ko, daanan din. Puro mga daanan po. Lapit po ako sa Jack in the Box. Ayan, nakikita nyo yung Jack in the Box na yan. Diyan ako mamaya kakain. Mag-aalmutsaw ako dyan. Jack in the Box nga ba yan? Oo, ano ba? Yeah, $24.99. Jack in the Box, lalakarin ko lang. Kasi matagal po ito. Yung oil change lang yan, ha. Abot ako 2 oras dito. Kaya naisip ko, mag-video muna kasi hindi na natin to magagawa mamaya para mai-upload na lang natin, no? Ulitin ko, pasensya na po kayo kung ganito po ang get up natin. Wala po tayo sa normal na small office. Wala pong Kama Bank and Trust dito. Hindi pa po nagbabranch out si Carclea at Maydowns. Balik tayo kay butangerang pusit na Tamil Mill. Yun lang, no? Yung demeanor niya, it is embarrassing, nakakahiya po sa ating mga sambayan ng Pilipino, mayoryang Pilipino, na tayo po ay nakapagluklok ng tanga, boba at butangerang pusit na Vice President sa katauhan ni Sara Tamilmil Duterte. Ano po talaga, sanggano? Hindi talaga naturuan ng good manners and right conduct. The sense of entitlement, yun po yung sinabi ni Hontiveros. Ang sabi naman ni Senate President Chis Escudero, hindi po siya makapaniwala talaga na yung kanilang Vice President ay ganun ang inugali muli. Again, inulit niya yung pag-uugali niya sa Senado. Na akala niya ang paghingi ng budget ay kusa na lang binibigay kasi nasanay po siya. For the last 2 years, nasanay siya na parliamentary courtesy. Remember that? Yung kay Sandro Marcos, di ba? Nabanas ako nung kay Sandro Marcos, sa totoo lang. Ngayon, wala pong nag-parliamentary courtesy. Alam na this. Kasi alam nila na kailangan magpakitang tapang na ang Kongreso. Hindi kailangan dapat yumuko o sumunod na lang sa kumpas ng mga Duterte. Tulad po ng nasabi ko kanina sa live natin na parang nakawala ang lower house sa kulungan ng mga Duterte. Even though may speaker sila, biro nyo, 2 naghati pang speaker. Gago, di ba? Maski na naghati sila ng termino, si Cayetano at Lord Alan Velasco, ganun pa rin. Hawak pa rin sila sa bayag ni Duterte. Kaya yung mga ilang congressman, siguro napipi sila, wala silang nagawa. Kasi, di ba, tanong nyo pa si sino ba yung nagsabi? Yung congressman na taga Mindanao na siya yung humahawak sa Muslim affairs, no? Para po silang natalian, nabusalan. Pero ngayong itong 19th Congress, sabi niya, everybody has a voice, even the makabayang black has the freedom to do yung mga gusto nilang gawin. Tumulong, sabi niya. Ganun po. Pero nung panahon ni Duterte, wala. Pigil na pigil. Ano ba nagawa nila? Wala. Approve lang ng approve ng budget. Sino ngayon ang may transparency? Sino ngayon ang talagang nagtatrabaho? Diba? Nakita nila yan. Pati sila, andyan na siguro sila,
andyan na sila yung sa appropriations. O si Speaker Martin, andyan na rin siya. O, di ba? Isipin ninyo. Kaya nga ang hirap eh. Kaya ngayon, ang mga congressman natin, una ko ipapasok na yung sasakyan, no? Abay, ang bilis. Ayos. Tamang-tama. Mabilis ito. Yang kinuha na po yung sasakyan natin, mga kababayan. No? Oh, hirap siya. Oh. Hindi niya alam na sira na yung visor. Alam nyo ba yung sa sasakyan nyo yung pantakip sa araw? No? Yung mga ginagamit ng babae pang makeup. Sira na rin. Alam nyo kung magkano presyo nun? $127 plus tax pa yan. Kaya pinag-iipunan. No? Mahal. Yun lang ha. Yung flip visor lang yun. Oh, 127 na. Yung pinag-aaralan ko sa YouTube paano tanggalin. Kasi kung paggagawa ko pa sa kanila, labor, 100. O di gastos ka ng 227 para lang doon. Diba? Sa hirap ng inflation ngayon. Inflation. Oh. Kaya maswerte po ngayon dahil at least itong Pangulong Bongbong Marcos, alam niya ang separation ng power. Let them work. Oh, di ngayon, tuwang-tuwa ang mga congressman. Alam nyo ba na si deputy, si deputy leader ba, si Suarez, si JJ Suarez, si David Suarez, nung pumunta sila sa Batangas, di ba, nagbagong Pilipinas Servicio Pair. Papasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos na talagang all-out support ang Pangulo sa ginagawa ng Kongreso. Oh, ang tanging hindi lang naniniwala kay Pangulong Marcos ay yung kanyang ate at yung mga DD-shit na senador. Wala wala kang makuwang mga acknowledgement sa kanila eh. Sayang nga lang talaga pinapasahod, wala naman silang maipasapasang mga bills, di ba? Oh, kalokohan. Oh. Kaya sabi nga ni David Suarez, pasalamat siya pati kay House Speaker. Talagang yung mga congressman ngayon nagtatrabaho. Oh, talagang pinupuntahan nila yung mga bayan-bayan ha, hindi lang yung constituents nila. Kaya itong si Sara Duterte, akala niya mababraso niya. Akala niya matataktikan niya yung mga congressman. Wala po siyang kakampi. Ang nagtatanggol lang sa kanya, yung si Ungab ba yun, yung taga Davao? Kabaro niya yun eh. Diba? Baka naman yung Ungab na yun, nakinabang na yung kay Duterte, diba? O, Congressman Ungab, nakinabang ka ba nung panahon ni Duterte? O, ano ba nakakuha mo? Tatanong lang ha. O, diba? Kaya, ang sama talaga. Alam nyo ba kung makikita lang ng ibang mga lahi ito, no? Hindi naman sa pagko-compare. Sasabihin, ay napakabastos naman pala ng inyong Vice President. Ayan ba yan? Parang nasa high school lang ah. Sigang-siga, sabing gano'n. Parang sa kanto lang, hoy, piso mo na. Maglaglag ka ng piso dyan. Otherwise, sige, buntaling ka namin, bugbugin ka namin. Ngayon, may mga nangungotong nung high school, may mga ganun eh. Pasok ako sa high school, sasabihin, oy, piso. Sabi ko, tangina mo. Sabi ko, suntukan na lang tayo. Sabi, piso-piso ka dyan. Sabi, oh, wala. Pamasahin na nga lang eh. Talo ka na, hihingan ka pa ng piso, yung kokotongan ka pa. Ay, naku, hindi pwede. Kung bully ka, di magbuntalan na lang tayo. Tingnan natin. Di ba? At least pinalaga mo bully. Ganon si Sara eh. Bully. Bullyish po ang ugali niya. Bullyish. Burak na burak. Putang ina. Ano kayang tinuturo sa anak niya? No? Kawawa naman mga anak niya. Yung nanay nila, butangera. Putang ina. No? Kawawang mga bata. Pasensya na ha. O, dapat dyan kung meron pong DSWD, kunin nyo po ang mga anak ng BP kasi she is a bad example to the youth. She is a bad example for the young people, mostly the kids. Yung DepEd nga, pumalpak siya. Oh, tapos ngayon nagmamalaki siya. Kala mo kung sino siyang magaling. Asal burak ang puta. Huwag nyo pong bigyan ng budget yan. Sa totoo lang. Kay Congressman Adjong, huwag mong sponsoran. Give up mo. Hindi sa gini-give up mo, kaya mo siyang depensahan. It is not worth, uulitin ko, it is not worth to give him that freaking 2.038 or 37 billion pesos as budget for OBP. No? Kung ako kay Adjong, no, I'll give up. I don't wanna sponsor your because you are such a freaking immature,
no, entitled person. Resource person ka lang pero feeling mo ginagamitan mo ng power ng BP. Di ka ba nahiya? Bastos. Ganyan siguro yan sa magulang niya nung bata siya, no? Pengeng pambili ng ganito. Wala pang pera. Hindi ngayon na. Gawa mo ng paraan. Pupunta ako sa ganito. Anong oras ka uuwi? Wala ka nang pakialam kung anong oras ako uuwi. Uuwi ako kung gusto ko, ha? Ganon. Kasi nga, ano siya? Ayaw niyang mamamanduhan siya. Kaya siguro, maybe, ang asawa mo ba, tahimik. Kaya pala, mga kababayan, yung bali-balita. Di ba, Elora? Ayun. Tangina, talagang pag mapanood mo, ayaw mo nang panuorin ng buo ako, tinapos ko Ang sama talaga, mga kababayan. Kaya nung natapos nung sinabing adjourn na, naglabasan na yung mga nasa committee, siya yata naiwan naiwan siya, hindi siya makapaniwala na diniper yung budget niya. Akala niya mababraso niya sila gago ka pala, sa simula pa lang binaboy mo na sila Sino ba naman magbibigay sa iyo ng budget na kinastigo mo, pinagsabihan, pinagtaasan mo ng mga boses, nagkikilos ka ng yung mga facial expression mo, yung mga kilos mo hindi maganda. Sino hindi mapipikon sa iyo? 'Di ba? Maski na ako magulang mo, salita mo ako ng ganyan, baka sinapak na kita, nakatikim ka sa akin. 'Di ba? Ganun 'yun. Sa akin di pwede ang si Sara Duterte, may paglalagyan niya. Ikulong kita sa kubeta. 'Di ba? Kami nga hindi gumagano ng sagot sa magulang namin. Pag makarinig lang ng isang pabalang na sagot ang tatay ko noon, ay puta, kung anong mahawakan ng tatay ko ipupukpok sa'yo, wag lang sa ulo. Ito lang ang hindi na nakana ng tatay namin kasi delikado dito lahat yan, latay, sinturon, 2x2, may bakal pa nga pero tinanmaan nanay ko sa alulod. Galit nanay ko, pinagmumura siya. Berdugo noon. Yan si Sara, hindi entitled yan Hindi marunong magpalaki ang nanay niyan, tangina nila. Lahing German Hindi naman po lahat ng German na inaano natin. Yun lang pamilya ni Duterteng kupal, mga putang inan yan. No, kamura-mura po kayo. Yung anak ninyo, hindi nyo pinalaki ng tama, mga putang ina ninyo. Demanda nyo ako dahil minura ko kayo, putang ina ninyo. Evident naman, no? Sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Patunayan nyo muna. Anong kinagandang ugali ng anak nyo doon sa hearing? Anong kinaganda ng anak nyo sa mga pagsasalita nila sa entablado? Lalong-lalo na yung bunso ninyong anak. Diba? Gago lang. Sige nga, sabihin nyo nga. Kaya kabati-batikos din kayo. Tanginan yung mga magulang ng Duterte. Hayop kayo. Mga demonyo kayo. Demanda nyo ako. Sige, wala nang problema Diba? Kung maganda ang asal ng anak ninyo, i-reflect nila yan. Hindi. Sa kasalaulaan ng ugali ng anak ninyo, it reflects on you. Paano nyo siya pinalaki? Diba? May kumakabay sa likod natin. Yan. Isipin nyo yan. Nakakaburat, mga kababayan. Kaya nga sabi ni Escudero, balik tayo kay Escudero, yung ayaw niyang matatanong siya. Hindi niya akalain na gano'n ang ugali ni Sara Duterte na pag may nagtatanong sa kanya, ayaw niya, nagagalit siya. Kumbaga sa akin opinion, kung wala nga po sa linyahan, wala sa script, siya pa nagsasabing nasa script na nila yan. Alam naman na ikaw ang may script kasi hindi ka makadivert. You are not that flexible, gago. Sa mga ganyang bagay, you have to be flexible. Alam mo, dapat lusutan yan. Bubo ka kasi, animal ka tanga-tanga ka buba, putang ina. Yan, ginagawa na po, mga kababayan nandun na sa loob, tinatanggal na yung gulong. Ano niya kasama po yun, the works, mga $69. Uy, $69, Miyu, ano ba yan? Elora, 69 daw. Oy, John Relobit, si John Relobit the prodigal son. Buti naman, bumalik na si John Relobit. Nagpahinga po yan, nagpahinga.
mukhang ano siya, na political exhaustion din siya. Di ba? Oh, kayo po, tama po ba yung mga sinabi ni SP na ano, ayaw ni butangerang pusit na matatanong siya. Ang gusto niya, siya lang ang magtatanong. Tapos hingi lang ng hingi, di ba? Entitled. Sabi nga ni Hontiveros, the sense of entitlement. Lahat ng gusto nakukuha. Pag hindi nakuha, mangbabarubal, mangbubutangerang pusit. Yun, ganun po yun. Ugaling hayop. Buti pa nga dito yung mga ibang lahi, pag sinabing no is no. Ganun siya, hindi. Your no is yes, and your yes is affirmative yes. Ganun siya, wala pong no sa kanya. Ang laging laman ng utak niya is yes. Kawawa ang mga anak niya dahil makukuha ang ugali niya na butangerang pusit, tang ina. Bakit ka pa pinanganak, hayop? Di ba? Sana ninulok ka na lang ng nanay mong German. Visit. Oh, ano pa next topic natin, mga kababayan? Ha? Si Harry Roque. Mukhang delikado po yan si Harry Roque. Kasi yung sa mga opening statement ng mga chairmans kahapon sa Quadcom, itong si Congressman Paduano, ano pala yan, si Congressman Paduano, dati palang ABB yan, Alex Bongkayaw Brigade. Pero nagbagong buhay naman, why not, di ba? At least tumutulong sa gobyerno. Oh, at least merong representante na dating isang MPA, at least alam niya ang kalakaran, di ba? Nakita niya na, ayun, tumutulong sa ating gobyerno. Shout out po kay Congressman Paduano. Nabusisi niya yung medical excuse ng asawa ni Roque, si Myla Roque. Kalak siguro ni Roque, hindi pa iimbestigahan nitong mga congressman yung mga binibigay nilang dokumento. Ito, nasabi ko na rin sa inyo kanina sa LS na yun daw pong clinic o hospital na nandoon sa excuse letter ni Myla Roque, nung chinek nila, yung service na ginawa doon sa asawa ni Roque, yung dahilan, hindi daw pala ginagawa doon sa ganong hospital or clinic. O di ba? Ano yon? Forgery? Gawang rekto ba yon? Akala kasi nila tanga-tanga itong mga congressman natin ngayon. Akala nila panahon ni Duterte, no? Na ang mga congressman, wag na kayong mag-research, wag na kayong magtrabaho. Si Duterte na lang ang bahala sa inyo. Ganon hindi po. Kaya ako kay Roque, tawagin nyo ulit yan. Hindi, pag i-contempt nyo siya, wag lang yung isang araw. Wala nang courtesy. Wag na po. Kasi yung ginawa nyong pag-contempt sa kanya ng one day lang, bastusan po yun. Nakakabastos po. Parang, ang baho naman dito, amoy suwer. No? Amoy cheese. Hindi pa nga ako makakain, mga kababayan Ayan po yung katapat. Ayan Mexican restaurant yan. Mahilig sila sa cheese. No? Okay. So kung magko-contempt naman kayo kay Harry Roque, yung nararapat po, walang special treatment. Putik. Si Cassandra Leong, ilang beses nyong kinontempt. O bakit hindi nyo magawa kay Harry Roque yun noon? Diba? Yun lang nakakalungkot, mga kababayan. Nalulungkot ako sa ganyan. No? Dapat i-pair. Diba? Sabi nga nila, ano yun? All is fair in the name of love. Tama ba yun ni Laura? Tyra, Laura, yan mo nga ako, i-advise mo nga ako. Yung advisor ko si Laura, pagod na rin siguro to. Diba? Kaya, dapat sa Congress, whatever is in the book of your rules, policies and procedures sa mga ganyang hearing, i-implement natin. Walang special treatment. Di po ba? Sana naman, Harry Roque, sa tapang mo, mukhang hindi ka na rin yata aatin, mukhang mag-aalis guo ka na. Try mo, Roque, try mo. Pero sabi ni Roque noon sa statement niya, hindi po ako tatakas, dito lang po ako sa bansang Pilipinas, ito ang aking lupang sinilangan. Para naman panatang makabayan naman yan. Ako'y kanyang pinag-iimbot at hindi na hindi daw, haharapin niya daw yan. Bring it on. Sige, bring it on.
Kaya yari ka pag na-bring it on ka, gago. O, ayan. At hopefully, mga kababayan, bago po tayo matapos, hopefully, matawag din, no? Matawag itong si Digong at si Bato. Ang laki ng isiniwalat ni Colonel Espinido, no? Sana mapatawag sila. Pag hindi sila matawag, i-contempt. O, ay, nako, anong gagawin ng mga DD shed? Lalo na yung mga attack dogs nilang mga walang laman ng utak, mga utak hangin, no? O, kayo po mga kababayan, no? Pasensya na ulit, no? Sa get up natin, dito lang, medyo maingay, mahangin, may mga atsuchuchu, kailangan natin gawin to kasi hindi po tayo makakapag gawa ng video kasi ina-anticipate ko na matatagalan po ito, no? Pero ipinasok na po siguro mga 1 oras pa, no? Punta muna tayo ng Jack in the Box dun, no? Kakain ako ng almusal. Okay, so again, pasensya na po kung ganito ang get up. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin, sa mga sumusuporta at nagsishare ng kanilang mga blessings, no? Hopefully makapagbigay pa tayo ng mga magagandang opinion at reaction sa inyo sa mga topic sa ating bansa, no? Patuloy nating ipagdasal ang ating bansa, lalong-lalo na ang pamunuang o administrasyong Marcos. Marami po talaga, gusto po talaga ng pabagsakin, pero kailangan nating tulungan ng administrasyon. Kung may nagnanakaw man, may nangungupit man, nangungurap, dapat maibigay ang tamang serbisyo, no? Ako, may maingay dun, nagbababa ng nagtataas ng curtain, no? Narinig nyo? Sinabi ko nga yan kay Elora, saglitan lang natin, Nabi ko nga yan kay Elora, ang korupsyon hindi mo na maaalis yan, parte na yan ng gobyerno. Pero sana, kung nangungurap man sila, kailangan ng serbisyo ay 100%. Hindi lang kayo-kayo lang. Diba? Yun ang mahirap Nangungurap na nga kayo, nang-aabuso pa kayo. O, dito rin sa bansang Amerika, dito sa lugar namin, may nangungurap dyan na official. Pero, naibibigay naman ng mga serbisyo. May mga serbisyo para sa mga yung less fortunate. Yung serbisyo sa pagpapagawa ng mga infrastructure na gagawa naman. O, yung mga police, visible. Ganun po Diba? Saka ang batas is batas. Diba? Minsan naaayos kung papayag yung naagrabyado. Kung papayag ang korte na mag-settle na lang kayo. Ganun po. Kaso sa atin, wala Pati lahat, justice system, otoridad, gobyerno, government employees, corrupt. Paano na? Ano gagawin natin? Diba? We are the society of just hypocrites. May batas ka nga, hindi naman napapatupad. May mga government employees ka nga, pero ganun pa rin. Ay, nagugutom ako. Ay, walang pang birthday yung anak ko. Kailangan ng anak ko kasi project ng ganito. Ganyan O, tapos yung mga polis naman, kasabwat ng mga kriminal. Yung iba, hindi po lahat O. Pero kudos po kay General Marbil at kay General Torre, no? Pagpatuloy nyo po yan. Sana mahuli nyo si Kibuloy tapos itali nyo parang lilitsunin. Para walang kawala. Diba? O, yun po, mga kababayan, no? So, patuloy po tayong magdasal, lalo na sama nyo sa panalangin ng ating administrasyong Marcos. At sana, mahuli na po si Kibuloy. Okay? Pasensya na po sa get up natin. Ganito po lang po tayo ngayon. Hopefully, makabalik tayo sa ating normal na opisina kuno. Okay? Once again, bye-bye. God bless. I'll see you on the next videos. Bye.